investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, naghintay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Hinayaan ko. Pagkatapos noon, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin, sabi, "Ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na?" Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, "Ma'am, bawal yan." Naglabas na nga ng gamer. Okay na rin yan. "Ma'am, hindi pwedeng ganyan." Sabi ko, "Hindi naman, ayaw mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulog pa rin yan. Kayaan natin." Wala talaga akong balak malira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sangkaputak yung gobyerno. Mag-isa lang ako, ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalambak ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga walang nasa panig nila Talagang lahat ng gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. So, huwag na natin sabihin na sinadya yan. Naku, kung ano-ano lang sinasabi, nakita naman nila. Sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o nilagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag, hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na akong binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent na lang ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Sabi ko, yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak kong gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Sumipot ako. At yun nga, pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung taste ko sa totoo lang, nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan akong magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment, tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala, napilitan akong magsalita, nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo yung People's Initiative, yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala lang tumatayo at para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya, mga pangyayari, hindi na natin pwedeng palagpasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisa na lang po, okay lang, kung hindi ako pinanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin itong issue to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulat na lahat ng tao, pati ako, at hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladyan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga, galit na galit, pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa bakit natin papayagan dito mismo, kinuha. Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin natin lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. Ma'am, marami nagtanong dito. Based sa nangyaring hearing niyo, the first hearing, anong conclusion niyo? Legal o illegal, irregular, or ang pagka-aresto at saka pagpadala sa Netherlands
sa dating Pangulong. What is your conclusion o meron pa? Well, Wilson, nakita mo na medyo mahaba, no? Yes. Tinapos ko na kasi nagutom na ako. Apat na nakikita ko sa mga testigo times 4 na sila. Kaya napilitan tayo tumigil. Pero marami pa rin tanong. Siguro bigyan niyo ako ng pagkakataon na himayin ng maigi at maglalabas na rin ako ng report o di kaya tatawag ako ng second hearing. Tinatanong nila kung may second hearing ba. Ang sinasabi ko, nahihirapan ako kumuha ng testigo, nakita naman ninyo. Yung gobyerno, kompleto, yung iba pang mga andon, puros opisyal. So, kinakailangan siguro at nananawagan ako na sana may ex-justice na nakakaintindi ng constitutional international law, yung mga practitioners at professor ng international law. Sana tumulong na lang po sila para maintindihan natin kasi yung international law, hindi naman pangkaraniwan yan na araw-araw may abogadong na nakikipaglaban dyan. Tapos, gusto ko rin sana magsalita yung ibang kapulisan, yung ibang may maidadagdag sa mga pangyayari. Baka may DFA, wala kasi si Secretary Manalo noon. Sana dagdagan na lang ng kaalaman para sa atin lahat. So may schedule na possible? Wala pa eh. Iniisip ko nga kung hindi makabuo, maglalabas na lang ako ng committee report o kung ano man ang kailangan. Medyo maraming issue eh. Kaya gusto ko maingat, isulat ko lang muna ng maayos. Kasi kailangan himayin. There are issues about international law and our jurisdiction, exercise of jurisdiction, membership under the ICC, our so-called commitments under the Interpol, the distinctions that all Filipinos have now become very familiar with. Itong tinatawag na diffusion versus yung ating red notice. Kung ano ba ang ibig sabihin ng bawat isa dyan. At syempre, yung nakita natin, kung may linabag sa batas, kung talaga bang kailangan at karapatan ng isang Pilipino, pupunta muna sa isang hukuman na Pilipino din para ma-extradite. O ibig ba sabihin, sinurrender? Legal ba na isurrender ang kapwa Pilipino ng basta na labag sa kanilang kagustuhan? Tapos yung mga karapatan ng akusado, talaga bang kinilala. So marami, hihimayin natin ng maigi para hindi tayo nagkakamali at hindi tayo masyadong ano bang tawag dun, parang hindi maingat sa pagsusuri ng mga issue. Magulo kasi ang daming batas may RA 9851, may extradition law, may ICC, may constitution ng Interpol. Marami kasi yan Kaya kailangan na himayin na maigi. Thank you. May isa pa pahabol dito before the other questions. Baka daw makalimutan, today Senator Amy is World Water Day. Before we go to other political hot issues, World Water Day kasi today. Ito yung batas na pinagdidiskitahan natin, yung tungkol sa crimes against humanity. Yes, ma'am. Ilang beses nabanggit ng gobyerno yan sa hearing. Oo. Yung 9851, lalong-lalo na yung Section 17. Tigit sa lahat yung huling paragraph. Tignan natin, hindi ko pa alam kung paano kung dadagdagan din ang pakikitungo, ang mga rules sa Interpol, ang pagkaintindi natin at kung sapat ba sa national, transnational commission. Marami kasi tinitignan medyo masalimuot nga siya. Tapos may extradition law na sulat pa ng tatay ko yun Lumana yun yung extradition law. Isa pa yun. Marami talagang batas kaya ayoko mag-conclude agad-agad kasi inaaral pa namin line by line. Medyo siya. Makatapos yung ICC pa, ano ba talaga ang kanyang jurisdiction at yung sinabing kakaibahan yung exercise of jurisdiction. So, there are a lot of laws involved, but
I think over and above everything else, as we were reminded forcefully by our law professor, si Attorney Medina, ang maghahari ay dapat ang ating sariling konstitusyon, ang saligang batas. Ang kailangan maghari, anumang treaty yan, anumang batas yan, ang rights of the accused at yung mga karapatang pagtao na naninirahan dyan sa ating saligang batas ay dapat unahin. Thank you. Finally, there are calls for a second hearing, and some volunteers who would like to voice their opinion or perhaps impart some information on one hand. And on the other hand, as I said earlier, I think some more studies still are required, given that international laws are involved, the Philippine Constitution and the rights of the accused and the Bill of Rights are also involved, as well as many laws that in many cases have never been tried or tested before. Do you have a timeline for that? The next hearing. Whether a hearing or a committee report? Yes, we're in a mad rush like the rest of the Philippines. We want clarity and action on this. Another question on your relationship with your brother, UGM. Has it been affected by the sentiments, especially after the list between UGM and family? Did it affect your relationship with your brother? Yes, I've tried very hard to maintain a relationship, but it seems that we are being torn apart by many personalities and forces that have their own agenda. It's a really heartbreaking story for me. Very interesting. May tanong pa. Si Miss Janice. Yes.